And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po muli sa ating lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa ating lahat. At muli na naman po tayo nagbabalik mga kapatid sa kung saan paborito nating programa dito sa buong bansa. Yan, at The Baptist Lunch. North, South, East, and West Corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And as you enjoy your lunch, enjoy also our spiritual lunch dito po sa ating programa. And also to the wives, mothers out there, sa lahat po ng mga nandiyan dyan, sa kanilang mga tahanan, magandang tanghali po sa inyo. Enjoy this program. Ito'y talakayan po ninyo, kaya join us sa aming pong comment section. And ito po ang ikalawang yugto. Yan, ito po ang ikalawang yugto at na kung saan ay ating ipagpapatuloy mula po doon sa ating pong mga napag-usapan from the last Tuesday. Last Tuesday na ating po napag-usapan mga kapatid. And of course, ay same pa rin yung ating mga visitors. Also with our co-host, mga kasamahan kong co-host ng ating mahal na pastor, ay ang ating din po mga bisita, ang Ramos Couple. Magandang tanghali po sa inyo po lahat. Ma'am Marinelli, bati muna kayo. Magandang tanghali sa inyong lahat at welcome back to your favorite noontime show, ang The Baptist Lunch. Mayong udto sa tanang Bisaya na nananaw din ha sa tanang gikan sa tibuok nasud. Amen. O, diba? At sana po magstay po kayo until matapos ang programa natin dahil mainit na naman yung talakayan natin with the Ramos couple. And hello sa West Bank family and to my beloved husband na nanonood from GHQ. Hello honey, bye-bye. Bye-bye. Manood ka, wag kang aalis dyan. Amen. Akala ko kausap ko sa telepono eh. Amen. Ma'am Cynthia. Have a cup of Previo Max Pambira. Yeah. Our sponsor. It's none other than the couples, Ramos couple. O, diba? Kaya every Tuesday sila na talaga to. Permanent na yan. Para tuloy na obliga, ma'am, yung mga magiging bisita natin. Okay lang naman yan. Next time. Kahit pa yung mga susunod Starbucks na. Umpisa lang daw to. Talagang napakaganda ng tanghali po ngayon. Medyo masama yung pakiramdam ko talaga kanina. Sabi, itry to. Ay, grabe. Noong nakaraan, ma'am, hindi ka rin nakasama sa amin ng Biyernes. Nag-uusap tayo, di ba? Noong last Friday. Opo. Pero gumagaling. Amen. Pero kulang, sir. Kailangan ba? Grabe, talagang tinanong ko ulit-ulit. Previo Max. Open po ito through Shopee. Opo. Try nyo na. May mga mahihilig dyang mga Shopee. Eto na talaga ang i-Shopee ninyo. Ay, yung sugar niyan ay hindi white sugar. Muscovado sugar ang gamit. Muscovado, may chia at chia seed. At may spirulina. Spirulina, corn. Di ba? Hindi ako hindi ako uubuhin. Nanonood si Pastor Hill. You miss this cup of Previo Max. Nasendan ko na ng link si Pastor. Ayan. Magandang tanghali po and very exciting to hear again from the Ramos couple. Alam naman natin kung paano sila nagpahayag last Tuesday na talagang nagbigay sa atin ng muling kalakasan. Talagang mapagpapala. Akala ninyo kayo lang nakakatanggap ng piyaya. Kami rin talaga with these new couples. Ilang years na kayo mag-asawa? 15, ma'am. 15 over 26. Pero talagang wala yan sa tagal, kundi nasa buhay talaga kung paano ipinamumuhay ang salita ng Panginoon. And talagang natuto talaga ako sa kanila. May mga nakuha ko kay Tintin na dapat magkaroon ako ng ganong spirit. Okay. Watch this program and pass the link. Amen. Of course, kasama natin ang ating bisita, Ramos Couple. Bati muna kayo, Sir Dan. Magandang tanghali po sa lahat, sa ating pastor higit sa lahat, at sa lahat po ng mga kapatiran
At patuloy po kayong sumubaybay. Marami pong pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon sa oras na ito. Amen. Amen, amen. Ma'am Tin. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa mga nanonood ng Baptist Lunch, and then sa aking area leader kay Sir Randy at sa aming area sa Western Union. Magandang tanghali po at kay Ma'am Beng. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Amen, 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 amen. Maraming salamat po. And again, mga kapatid, babalik tayo ulit sa ating pong talakayan kung saan napaka-importante po ng talakayan po natin ito. How to cope up with your busy husband. Again, sabi nga natin ng mga nakaraan kasi nagkaroon tayo ng isang pause na Tuesday because may PSS event tayo para lang muling maging masariwa sa ating topic po natin. Ito po'y napakahalaga na kung saan ay naniniwala tayo ng programa po ng simbahan natin na ito. Every week opener episode po natin, ito sa mga mothers. Dahil, of course, ay nakikita po natin, dinalingid sa ating mga kalaman, mga kapatid, isa ito sa mga nagiging mabibigat na problema sa tahanan. Yung parang hindi nagkakatagpo ang mag-asawa sa kadahilanan ng mga tinatawag nating busy schedules. You see, ganyan yung nangyayari sa karamihan. Kaya kung po sinasabi yan, mga kapatid, it's because of the reason na pag hindi natin ito nakita kung paano natin haharapin yung mga ganitong klaseng issue sa buhay natin pagsasama, hindi tayo magkakaroon ng paglago and babagsak tayo sa babagsak tayo doon sa kapamaraanan ng mundo, which is later on, pag hindi na nagkakasundo, ano na lang ang sagot nila? Maghiwalay. Oh. You see? Which is yan yung ating ina-avoid because sa Diyos, merong forever. Yeah! Sa Diyos, may forever. Sa mundo, wala talagang forever because heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Yan ang tatandaan po natin. Kaya pagka sa Diyos, gusto nyo ng forever, kumapit kayo sa Diyos. Yan ang pinaka-importante. Kaya nga dito, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, pakikita natin dito na ang makikita nyo po dito, babasahin ko lang saglit sa book of Genesis, no? Para makita lang natin ulit yung foundation. Sabi po dito, Genesis chapter 2, verse number 23. And Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." So makikita po natin, they shall be, gusto ko lang ma-emphasize yung sinasabing one flesh. So ibig sabihin, mga kapatid, if they shall be as one flesh, tayo po ng mga mag-asawa, we are with one flesh with our husband, with your husband, with our wives. You see, isa na po tayo. Therefore, mga kapatid, pinagsama tayo ng Diyos. Sabi nga sa book of Matthew, sino mang pinagsama ng Diyos ay hindi papaghiwalayin ng tao. You see? Kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid. It's because para makita po natin, our design now as a couple is one flesh. Therefore, we both have to grow individually para mapanatili natin ang ating pag-iisa. You see? Hindi lang basta pagkakaisa, kundi pagiging isa. You see? Kaya kailangan po natin trabahuin sa side ng husband and therefore ganun din sa side ng wives. Kaya nga every Friday, kung ito yung topic natin every Tuesday, how to cope up with your busy husband, every Friday naman is avoiding connections to distraction. You see? Yun naman yun, mga kapatid. So makikita nyo, both have to play. You see? Para mapanatili natin yung one flesh. You see that? Napaka-importante yan. Kaya nga ngayon, ang topic natin, how to catch up or cope up with your busy husband na binigay ng ating mahal na pastor. Napaka-importante. Last time, nakita po natin ang pinahayag ni Sir Dan at ni Ma'am Tin na ang nature ng trabaho ni Sir Dan, most of the time, out of town, napapalayo. Pero makikita natin, mga kapatid, kung paano nagka-catch up doon sa schedule na yun, si Ma'am Tin. You see? Napaka-importante po ng pinahayag po nila the last time. And kung makikita po natin, mga kapatid, most of the time, sa ganun situation, Ma'am Marinelli, Ma'am Cynthia, talagang may problema lang, matitindi dumadating You see? Miscommunications, everything like that. Kulang sa pansin. Yan, nagkakakulangan na sa pansin. At naghahanap na, nagsasabi na siguro iba na yung pinapansin mo dyan. Yan.
Yan na yung mga sinasabi natin dyan. Which is, sabi ko, very common yan sa labas eh. Hindi natin very common yan. That is very common in the outside world. But yan ang kagandahan na meron tayong simbahan at may salita ng Diyos. You see? Now, ngayon mga kapatid, ay tutuloy po natin ang pag-uusap na yan. Kasi marami tayong pwedeng matutunan eh. Because I believe Ma'am Marinelli, Ma'am Cynthia, and also dito si Sir Dan at saka si Ma'am Tin, one of the most important thing talaga pagdating sa role ng wives when it comes to catching up with your busy husband is the right attitude. Amen. Napaka-importante po, the right attitude. The last time, naalala ko po mga kapatid, the last time natin pong pinag-usapan dito is that yung yung pagdating sa budgeting, na itanong po niyo yun, Ma'am Rinel, Ma'am Cynthia, na itanong niyo yun sa kanila, paano yung ganito, pag may pagkukulang, ganito, ibig sabihin sa mga pangangailangan na, yung mga pagkakataon na may pangailangan na ganito, paano pinagkakasya sa budgeting. You know, most of the time, mga kapatid, dyan nagkakaroon ng problema. Kaya nga sabi ko nga, anong dumating na problema during this kind of schedule sa buhay ng isang asawang lalaki na nagtatrabaho for his family. Napaka-importante talaga ang pagkakaroon ng godly, biblical attitude ng isang wife. You see? Napaka-importante po niyan. Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, baka gusto niyo muna magtuloy doon sa mga pwede nating maitanong sa kanila. Go ahead po. Dagdagan ko lang po yung sinabi niyo, sir, na Yes, miscommunication. Totoo po yun yung bang dahil hindi mo na nakakausap, kailangan, hindi na kayo nagkakaintindihan, konti lang na hindi siya makasagot sa text mo o sa tawag mo, baka magtampo ka na. So, it was a good thing for Tintin na talagang hindi siya nag-isip dahil pinagkatiwalaan niya talaga yung asawa niya. Like, naalala ko lang po, in my case po, may mga episodes ako na gano'n nung kabataan ko. Nung tumanda na po ako, tapos nag-episode ako na gano'n, tumatawa na lang si Brother Julian. Tapos sabi niya, ay nako, dyan na naman tayo, ang gwapo ko talaga. Pero natutunan niya lang din yun sa mga kasama niya sa work. So pati ako, natatawa na lang din. Sabi nila, nagmamature ka na daw talaga kapag ka tinatawanan mo na lang yung usually na kinaiinisan mo noon. Nalampasan na. Nalagpasan na. Ikaw ba, ma'am? Ano yung mga nalagpasan mo na tinatawanan mo na lang Kasi din? ako, ewan ko, prepared ako emotionally nung mag-asawa na, 32 years old na ako. Ay, oo. Oo. Kumbaga talaga, tsaka lumaki na talaga. Dito na kami sa church, nagsimula kami dito. Kaya hindi talaga pumasok din yun sa akin. Nung nagpapahayag si Tintin regarding yung trust niya kay Sir Dandan, kung ako noon sabi ko, yun din ako noon sabi ko, kaya normal sa isang Kristiyano na may maayos na spirit na mawala yung mga ganong mga kaisipan. Andun lagi yung trust, yung love, at saka tong LRT yan respect. Yan, LRT, love, respect, and trust. Hindi lang tayo mabubuhay ng dahil lang. Sinabi nga ni Pastor na ang pagmamahal, hindi lang yan sa puso, hindi emosyon. Mahal kita na kumukutob, yung... Tumitibok. Tumitibok. Tumitibok, Oo, yan. tumitibok. Ikaw ang puso. tinitibok. Ikaw ang tinitibok ng aking puso. Ay, pambihira. Oo, hindi mo na nakita na dalawa pala ang tingin sa'yo, crossed eye. Dahil sa itibok-tibok lang. Nasa talaga naniniwala ako na ito, katwirang pilosopo ng kanto to pero sa akin totoo to. Ang ulo, hindi lang yan basta pinapatong sa leeg, ginagamit yan. Mas mataas yan, di ba? Sabi pilosopong kanto, pero totoo yun, gagamitin natin yung utak natin. Paano magkakaroon ng maayos na laman yung utak natin? Magkaroon tayo ng maayos na pagpapasok kung anong gusto natin ipasok sa ating isipan. Kung tayo, tanim tayo ng maayos sa salita ng Yeah. Panginoon. Oo, tsaka ang ganda nung sinabi ni Ma'am Tin last time, sabi niya, may trust ako kay Daddy. Wala talaga akong doubt. Talaga Oo, naman. oo, 101%. Oo, hindi lang 100, 101. Oo. Sumobre. Yeah. Okay, may sasabihin si Ma'am Tin. Sige po, go Sa ahead. akin po kasi, actually, ang relationship po kasi, ma'am, hindi yan basta emotions lang, kundi talagang more on decisions, more on talaga, kailangan pinag-iisipan, decisions mo, yung mind, tawag doon yung spiritual na, na status mo, yung
para ma-work out yung relationship nyo, hindi lang basta by emotions. Kasi kung Yeah. emotions lang talaga ang paiiralin, talagang masisira ang Oo, totoo yan. pag-aasawa. Kung anong decision natin, yun yung ating magiging direction eh. Diba? Napakalinaw yung mga preaching lagi sa atin. Ikaw naman, Sir Dan, paano mo naman, yung pag-alis mo, syempre, paano naman yung trust mo naman kay Tintin? Ay, oo nga. Oo. Actually, on the other hand. Sabi nga ni Pastor nung nakaraan, before pa kami magkaasawa o nag-business ako, ay talaga namang nasa church na ako. Oo. So, yung preaching lagi ni Pastor na kung may tiwala ka sa Diyos, titiwala ka sa partner mo. Oo. Tika muna, may tatanong pala ako. Nabalik tuloy yung yung pagsisimula nila eh. Sa dami-dami ng babae dito noon, grabe, marami ang babae. Bakit si Tintin? Anong nakita mo kay Tintin? Na hanggang ngayon, alam ko, yun pa rin ang pinaninindigan mo. Actually, ma'am, Ano talaga nag-spark, namang nung oo? nag-full-time ako, talaga namang nandun yung puso ko talaga sa gawain. So, naghahanap ako ng makakasama na talagang nagsuko din talaga ng buhay Ilang na may taon ka give na? up. Oo. Ako, ma'am, Nung mag-asawa? Oo. mag-asawa ako 30 years Okay, old. okay. Kaya pala. 27 pala? Grabe. Sinasabi. Huwag kasing Hindi niya tanongin alam. yung asawang lalaki pag Hindi date. niya po alam kung ano edad niya nung mag-asawa. 27, si Tintin that time 25, ma'am. mas older ka ng 2 years. Oo. Actually, ma'am, talagang nakita ko sa kanya yung tipong, kasi nasa gawain ako eh. Para din sa pagiging partner ko. Actually, talagang bigay siya sa akin ng Panginoon eh. Oh. Kasi ayaw niya sa akin eh. Sabi na ng Panginoon, sabi na ni Ayaw mo- Pastor, may ika-anim na to. Ayaw niya, paano siya napa-oo? Biyaya ng Panginoon. Oo. Oo Pero nga, bakit ka nga na ba oo? Sige Hindi nga. pa siya handa kasi, kaya yon. Pinilit. How long does it take? Oo, gaano katagal bago nakamit ang matamis na yes? Hindi ko alam. Napa-oo, ma'am, kasi... Nabigla? Hindi, sa ano lang, ma'am, kasi, di ba, nung nagpaalam po siya, tapos... Pero kumang ka rin doon sa proseso, nagpaalam ka kay Pastor, pinagpaalam siya. opo, oo. opo. Full-time kayo noong time na yan eh, dito sa church. Nakita ko naman po kasi, ma'am, yung spiritual condition niya, ma'am, noong time lang na yun, ma'am. Masigasig Na, talaga opo, to. Kung paano po siya magdala ng kaluluwa para sa Panginoon. So, nakita ko na itong lalaking to magiging responsible to pag nagkaasawa. Pamilya, Kasi oo. nakita ko po kung paano po siya mag-alaga ng tao sa area eh. Oo. So, doon pa lang po, yun yung po yung mga bagay na kinukonsider ko po sa Yun mapapangasawa ko. Tinakpan mo na yung mukha. Pero totoo yun eh. Kasi totoo yun, sa totoo lang. Actually, yan yung ano natin eh. Mukhang nag-waiting. Yan, yung balik tayo. Pero alam mo, totoo kasi yun, na yan naman kasi talaga yung ano natin dito, di ba, Sir Dan, noon pa man. Yan din naman yung sinasabi ni Pastor eh. Kasi yun nga sinasabi namin, katulad ngayon. Ito, nag-picture sa atin dito, Ma'am Marinelli, Ma'am Chicha. O, di ba? Tsaka yung nakaupo dito sa kanan ko. Eh, ang Malapit na ba pinakamasaya- ito, sir? Malapit Oo, na. Kung ibig ko sabihin, ang lagi naman sinasabi sa amin noon ni Pastor, kung kaya kaya nga napakaganda ng training natin dito kasi, kung kaya yung pangalagaan, yung malaking pamilya, which is the area family, Yeah. eh, lalo pa pagdating na sa maliit. Amen. You see that? Eh, kung kaya yung pangunahan yun pa, kaya ngayon yung pinakabasihan eh. Kaya naniniwala ako doon, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, na yun lang, sabi ni Ma'am Cynthia. Tinakpan na, sir, tinakpan na yung mukha. Maraming nabibiktima dyan sa yun lang eh. Yun lang yung talagang sinabi niya na nagustuhan niya. Pero, big factor yun. Kaya nga nasabi niya, Ma'am Oo. Tin. Totoo, I agree with that. Kasi yun din, kahit naman sa akin, Principal personal. thing, Opo, opo. yun din naman ang yun din naman ang sinabi rin sa akin. Yun din naman din ang basihan ni Pastor kahit sa akin eh. Kasi pag kayong ministry pinagkatiwala sa ng Panginoon, kaya mong asikasuhin. At nakikita ka ng Diyos sa bagay na yan. Malago, Eh, oo. lalong-lalo na pagka, kaya sabi ko, ang galing ng Panginoon talaga pagdating sa ministry. Kaya akala ng iba, kaya sa inyo mga young people, narinig niyo yan, Ma'am Tin. Akala niyo, basta-basta lang yung mga ministry dito. Hindi pampapormang ministry, pang-develop Amen. ng personality. Amen. Yan, ang tatandaan ninyo, young people. Because niyo po. the world has its own way of developing personality. Totoo po. Pinapakita rin ng Diyos, kaya iba rin pagdating dito. Kaya tingnan nyo, yan sinasabi ni Ma'am Tin eh. Kaya yun yung nakita niya kay Sir Dan, which, sabi ko naman, because physically lahat, sabi nga natin, walang forever sa physical world.
Kaya yung tinignan ni Ma'am Tin ay yung forever. Ano yung Yan. forever na tinignan niya? Opo. Yung pangangalaga ni Sir Dan sa kanyang ministry before. Amen. At saka, Ma'am Cynthia, may sinasabi ka kanina. opo, at saka napapansin ko na talagang nung itong throughout itong year na week pala, na after yung kanilang pag-guest dito, niisip ko, sabi ko, pambihira talaga yung training na nakukuha dito sa church na to. Kung talagang i-value lang ng mga nandito, pambihira, walang bumagsak, lahat Yeah. level up. Yeah, totoo Eh kung yan. makikita mo lang tong si Sir Dandan, ay nakasama ko to nung yun to'y bagitong-bagito pa dito, maong na, yung pitis, naka-t-shirt lang na puting-puti, yung puti lang na pangkaraniwan. Tapos makikita mo ngayon, ala, daig pa si Michael Jackson Diba, sir? Ibig ko sabihin talaga, kung iti-treasure mo lang yung training na, Yeah. na ginagawa sa atin ni Pastor dito sa church na to, ay talaga magle-level up yung buhay mo. That's right. That's right. Spiritually Yeah. at sa pag-handle Totoo ng yun. family. Yeah, Which yeah. is, yun na yung magiging, hindi lang temporary. Yeah. Yeah, Talagang totoo yan. permanent. Habang Yeah, buhay. totoo yan, Oo. ma'am. Totoo Ang yan. result. Yung sinabi po ni Ma'am Tina, yun lang. Yun na po yun na yung kabuuan. Kasi Yeah. the physical aspect will just come out. Yeah. Kasi pag malinis yung puso mo, yung mag-e-exude, makikita sa physical Totoo mo. yan, totoo yan. Totoo So, yan. kahit na sinasabi nila, ay, hindi ba yan siya ganyan kagwapo? Ay, nako, talagang mas gwapo yung sa puso niya. And along the Eksakto. way, mag-glow siya na hindi mo alam saan galing yung kagwapuhan o kagandahan niya. Pero dun Totoo talaga yan. yun sa Exactly. spirit. Exactly. Kasi Spirit diba yung talaga. tinuturo nga ni Pastor sa atin, fathers, mothers, no nakaraan sa ladies conference, sa Women for Christ. Ganun din naman sa mga fathers. Sinasabi niya rin yan. In fact, yun niya isa sa mga napag-uusapan namin minsan nila Pastor Hill, na talagang meron tayong responsibility. Maliwanag yun sa Book of Ephesians, di ba? Yung pagmamahal mo sa sarili mo, dapat yun yung pagmamahal mo sa asawa mo. You see? So, ibig ko sabihin ba, pagdating sa pangangalaga, you see, pagdating sa pangangalaga ay malaki ang kilalaman ng bawat isa. You see, kaya ko nga sinasabi yan. Kasi, alam nyo, katulad ng sinabi mo, Ma'am Tin, kanina, ako naniniwala ako that it's the factor na kung saan help you to have that attitude. To keep that, to Amen. maintain that attitude na pagdating na sa sitwasyon ngayon na busy si Sir Dan. You see? You see, na nasa kalagayan siya ng busy sa kanyang business. Kaya nga, business. You see? Na kaya ko lang sinasabi yan, mga kapatid, it's because, katulad narinig nyo kay Ma'am Tin. Siguro, Ma'am Tin, you will agree with me, pagka sakasakali na hindi yun yung tinignan mo, I think, magkakaroon ka ng struggle sa pagkakaroon ng maayos Sir. na attitude. Opo. Right, Sir Joe. Oo. Kasi kung pagbabatayan ko lang po yung physical, mag-ano din yun mawawala din yun Yeah. Kung wala talaga siyang Magfe-fade. maayos na attitude talaga. Yeah. Yeah. So ma'am, dumating na ba sa pagkakataon na nagkaroon ka ng struggle when it comes to yung attitude? Nagkaroon ba ng attitude, hindi mood swing yung attitude na kumbaga yung pagkakaroon mo ng maayos na attitude before, nagkaroon ka ba ng struggle na sa bagay na yun, during the times na busy si Sir Dan, halos wala na sa bahay, ganito. Kasi nakikita ko yung mga posts ni Sir Dan Kadalasan sa Mindanao may mga meetings, ganyan, may kakape siya, client. Nililinaw ko lang. Nililinaw ko lang. Oo. Hindi totoo naman may mga mag-asawa na nakikita ko, di ba? May mga, yun yung mga nasa post niya. May ganun na bang instance? Actually, Sir Joe, magsisinungaling ako kung wala akong kung Sabihin wala. naging wala po. Pero aminado ako, may mga attitude minsan na talagang, kasi may mga times na napapagod ka rin Oo. Kumbaga ano rin yung Physically. Yeah. na exhaust ka rin physically. So, pero kapag iniisip mo kung gaano mo kamahal ang Panginoon at saka kamahal ang pamilya mo na maging maayos pa rin, yun pa rin yung batayan ko na makagawa pa rin ng tama. Makagawa pa rin ng maayos sa pamilya ko at sa Panginoon. Yeah. Particular para na makatulong kasi malay natin, dinadanas din ito ng mga ibang mothers, ibang mga wives. Particular, can you give an example kung anong instance, o kahit isa lang na instance na kung saan parang yun yung Na-trigger. ginamit ng Diablo na atakihin yung Yeah. attitude ninyo? Pamilya namin. Sa inyo po. Katulad mismo. during the visit time ni Maraming, sir. Kahit isa lang, kasi alam ko naman pag marami, Specific. magpapangatlong episode na naman tayo nito.
Huwag mo sabihin lahat. Kahit isa lang, kahit isa lang. Isa lang. Kasi baka sakali kasi, ma'am, ang unang punto natin dito, kasi baka sakali na dinadanas nyo rin ito, mga kapatid, eh. You see? Kasi bagamat magkakaiba tayo ng pamilya, pero yung atake ng Diablo, maaaring dinaanan ni Ma'am Tin, nadaanan nyo rin. Maaaring di kayo makaahon ngayon dyan kasi sa ganyang pagkakaroon, hindi maayos sa attitude sa bagay na yan, makatulong yung ginawa ni Ma'am Tin nung nagkaroon siya ng ganyan ding problema. So, sige, ma'am. Go ahead. Sa akin, although marami naman talaga, pero syempre, ang mostly talaga na umaatake sa marriage nyo is yung may third party, di ba? So, kasi during his kasi travel niya dun sa before niyang previous na work sa networking, nung pa lang siya, wala pa po siyang sariling company, travel po siya. So, nung nagbiyahe po siya sa Mindanao, hindi magkwento na ako nung Sige lang, ma'am. situation. May nakasabay siyang girl. Sabi ko na yun yung na-post niya. Sabi. Ito na, tumataas na yung viewer natin. Sige lang. Hindi, maganda to. Maganda to. Tapos po, Kasi inline yan, yung parang nakikita ko na yung sinasabi nyo, napapatubig si Sir Dan. Ibig ko sabihin, yung sinasabi nyo situation na inline yan sa Friday namin eh. Yung Friday na dinidiscuss naming mga fathers, inline po yan. Sige, go ahead, ma'am. So, Tapos nung girl na nakasuot ng maikli, punda. Nakita ko rin yung post. Hindi, sige, tuloy. Nung nagbiyahe po siya sa Mindanao, so, siyempre, mostly kasi kapag nasa Mindanao siya, puro commute lang. So, kasi wala naman siyang dalang sasakyan kasi nag-aeroplano. So, may nakasabay po siya sa bus. So, papunta po siya mula sa airplane. Papunta po siya ng hotel niya. May nakasabay po siya sa bus na girl. Abo. So, yung girl na yon tumabi sa kanya. Baka lakasan yung aircon, napapawisan Sir Dan. Sige, tuloy. Hindi. I-review niya po. So, hindi niya alam. Sige, Alam ko pa, sorry, tuloy, ma'am. yun. No, yung girl na po yun, tumabi po sa kanya sa upuan. So, while po na, kasi mula airport hanggang hotel is 3 hours. So, dun sa 3 hours na po yun, CDO? Okay. From Butuan to Cagayan de Oro. Ayun. So, andito Opo. na 3 si hours? Sir RJ. Opo, 3 Andiyan hours. si Pastor RJ. Si Pastor Louie nanonood din. Sabi ni Pastor RJ, ingat, baka madulas. Sige, tuloy, ma'am. Tuloy. So, dun po, sa 3 hours na yun, syempre, marami sila... Parang pamilyar yan, 3 hours na yan. Nagkaroon po sila ng tawag doon. Nag-share po siya, nakausap niya yung girl. And then tong girl pala is dumadanas pa ng broken pala siya sa boyfriend niya. Wow. So, maganda to. Yeah. Sabi ni Father-in-law kay Pastor RJ, hindi yan madudulas, sir, kasi lagi naka-Nike shoes si Sir Dan. Pero si Pastor Louie, tumatawa lang. Yung mga tawa na to ni Pastor Louie, pag nakita mo to personal, kakaiba yan eh. Sige. So, tapos, So nag-aanap ng shoulder to cry on. Opo, naghahanap po siya ng shoulder to cry on. So, nakita niya si Daddy. Yun. Mukhang maganda-ganda yung shoulder. Habang nagta-travel po sila, so usap-usap, kwento-kwento. Pero inamin ni Daddy na may family siya, may asawa siya. So si Daddy, hindi po niya alam yung hotel na tutuluyan niya. Alam niya, ang nag-book po kasi noon yung mga kasama niyang staff. So, nauna na si Daddy doon sa hotel and hindi niya alam yung tutuluyan niya. So, nagtanong po siya doon sa girl kung alam niya. And then, tama-tama, alam din pala ng girl kasi doon din pala siya bababa. So, Tama yun. Sabi ko na familiar yung mga oras na yun eh. Sige, tuloy. So, after po nun, nung pagbaba na po nila dun sa hotel, Sige po. ay, muna siya, bago po sa hotel, nag-taxi pala muna siya. Pagbaba po nila, Hindi from kasama bus. yung nagtanong. Alin, ma'am? Ay, hindi po. Sige. Ako na, Daddy. From bus, sir, tataksi na ako. Kasi hindi ko alam yung lugar eh. So from taxi, going to hotel, hindi ko alam. So nagtanong ako dun sa babae. Tinawagan mo o live mo tinanong? Yung babae. Personal. Yung babae. Personal, Kasama ko sa personal. bus. Kasama mo sa. Okay. Oh.
Alam ko yan, sir, sabi niya. So, sabayan na lang kita, doon na lang ako mag-aabang din ng sasakyan ko. Sumabay. Nang sumabay, Same taxi. same taxi. Same taxi. Kumbaga, parang hinatid ka niya para alam mo Oo. yung lugar. Yeah, yeah. Same Kasi taxi madaling yun. araw eh. Okay. So, pagbaba ko ng Madaling hotel, araw, same taxi. baba ko ng hotel, 3 hours. so pagbaba ko ng Tuloy ito. pagbaba ko ng hotel, sir, karga ko na yung gamit ko, akyat na ako, nagpabook muna ako. Ay, nabook na pala. Alam, sinabi sa akin yung room. Check-in Yung ka. room, check-in. Now, pag akyat ko, hindi ko alam na sa likod yung babae. Multo? Nauna nang pumasok pa sa kwarto ko. Oh my God. Oo. Aha. But doon ko po nakita yung power ng Panginoon. Legit Pinito ko talaga, yun sa legit kanya. yun, sir, na talaga sinundan ka niya? Sumunod, sir. Humiga sa bed ko. Nursing student, graduating siya. Tapos, Tama nga yung mga kwento ni Sir Conrad Tumol. Sinare ko kasi, sir. Sorry. Nadulas. Nag-share Nadulas. kasi ako, sir, ng gospel. So, habang nagsishare ako ng gospel, parang na-unload siya. So, nagkwento na rin siya sa akin, nagkwento na ikakasal na sana siya last 3 days ago. Nagkaroon ng yung ganun kanyang pala siya. boyfriend. Nandadamay. Oo. Oh. Sige, sir. So, parang- Nagdadamay, tama. Parang akala niya, ako ang magkukumport sa kanya. Oo. Ganun naman palagi ang mundo. Oo. So, Emotional and physical. Yeah, yeah. To cut the story short, sir, paano mo nalaman yun, Ma'am Tin? Actually, kinuwento niya po yun, sir. Ah, Kinuwento niya po. sa Inopen kanya niya. nagkwento? Opo. Okay. Masyado Paano kasi ganun siyang, nangyari? ma'am eh. Iniwan mo yung girl? Hindi. Paano nangyari? After Yeah, nakita na Ay, pumasok bumaba siya- ako. Tapos tinawagan ko yung mga kasama ko, nasaan na kayo? Bilisan nyo kasi may babae dito. May send out. Oo. Bumaba ako. Pinabayaan ko siya sa taas. May kasama ka Sir, pala. sino na bumaba kay sir? Nandun lang siya. Yung mga taga Mindanao na ka sa business, Same. global na ako nun eh. Oo. ibang company. Nagbabiyahe pa lang sila. May sarili Hindi, silang baka van. gusto lang makalibre ng tutulugan. So, sa madaling sabi, Hindi, sir, niyaya talaga ako, ma'am, nung- ng kalokohan. nung pagbaba nyo, nandun lang siya. Hindi, siguro nakahalata na. Na hindi ka umakyat. Hindi ako Na, umakyat. na hindi ka pumasok. Oo. Hinintay ko talaga yung mga kasama ko din. Doon ka lang sa ano. Pero hindi ka na- Umalis din siya. Umalis, sir. Nahiya siguro. Nahiya siya. Yung gamit mo nandun. Nandoon. Nasa Bitbit taas. ko ng importanteng Bit-bit, gamit ko. oo. Nga po, nasa hotel. So nakwento mo ngayon. So, ano ngayon yung dating sa inyo ng time na yun? Oo, ano. Yan, kasi dyan papasok ang Jablo eh. Yun Oo, sa kanya totoo po yun. Kasi kahit Totoo na yan, sabihin na sir. natin na naging honest si Sir Dan sa bagay na yan, iba pa rin magmanipula ang Jablo parang ng kwento abot kamay yan eh. Oo. Yeah. Hawak kamay. Teka lang, ano ba naman? Ano ba naman to? Duktong-duktong lang yan, sir. Totoo. Totoo pala talaga yung Bible. Resist the devil and the devil flee from you. Dugtong. Talaga. Resist and it Yeah. flee. Sige po, Ma'am Tin. Siyempre, sir, ang unang reaction ko po kasi kay daddy noon, nag-question ako sa kanya. Kasi sabi ko, bakit hinayaan mo na pumasok yung babae doon? Yan na. Sige. Kasi kung sa una pa lang, sinabi mo na sa kanya na bawal dahil may pamilya ka, ganon. Hindi napapasok yung girl doon kasi parang may ina-expect siya parang may inaasahan siyang Yeah. nangyayari. So, yung ganon ba, na mga ganong situation po, ang grabe talagang pasasalamat ko sa Panginoon kasi nakita ko kung paano kumilos po ang Panginoon nung time po na yon kasi kung tutusin, yun na yung malapit na talaga na masira yung family namin kung nag-give in si Daddy. Pero salamat sa Panginoon kasi nandoon yung pag-iingat niya kay Daddy sa sitwasyon na yon. And natuwa ako kasi nung time na yung staff po niya nagkwento, talagang nung pumunta po rito yung staff niya sa amin dito Yeah. sa Sa bahay. Nagkwento po sila, sabi nila, bilib ako ma'am kay sir kasi nagawa niya yung ganong bagay na umalis siya. Tinanggihan niya yung babae. Inalisan niya yung babae. Kasi kung sa amin yon, kung sa amin talaga Talo-talo yun. na. Opo, kung sa ibang lalaki yun, sa ibang wala na talaga. So nakita ko talaga yung Kay protection. Bonching na nga Opo. lang yun, wala na yun. Nakita ko po talaga yung protection ng Panginoon doon. And that time, natuwa naman ako kay Daddy kasi naging honest siya. Yeah. So, although nandoon yung mga question, pero napasalamat ako na nandoon yung pag-iingat ng Panginoon sa relationship namin.
So, yun yung mga time po na ano, Hindi ka nagalit sa kanya? nagalit, pero nawala, okay naman ma'am, na naimasmasan naman ako kasi kinuwento niya naman po at naging honest siya and kinonfirm din po ng mga staff niya. Kaya Pero that hindi ka time- nagkaroon ng hesitation na ikwento. Siyempre, baka magalit. Kinuwento mo ba agad-agad? nag-doubt ka rin na baka paniwalaan kaya ako Oo, ganito. oo. i-keep Wala ko. naman, hindi Na ko... maniwala kaya to na wala Oo. talagang nangyari. Oo, Di ba, ganun. sir? Oo, Pwede. kailan Ganon. mo kinuwento mo agad? Oh, After? pagbalik ko. pagdating niya. Pagbalik ko. Hindi. Gaano ka katagal? Week. Kasi After a week pa bago mo na ikwento. may event kasi kami doon, big event na... Stay kasi siya ng 1 week, ma'am. Oo. So hindi yung sa telepono, face-to-face mo Opo, kinuwento face to face. sa Kasi kung kanya. sa telepono yun, baka Oo. ibang Hindi na bumalik iba yung po girl. yun. Wala na. Okay. Tsaka wala naman kaming number na binigay or ano. Oh, pero alam niya ang room number mo. Pwede Pero Yun lang, hindi mo yun lang. lang kinindatan. Wala talaga. Totally. Honestly, ma'am, by God's grace, Niresist mo talaga. Talagang ano naman, high Kasi spiritual ako naman time na yan eh. Amen. Biyaya ng Correct, Panginoon. tama. Agresibo sa High ganun spiritual ka-aggressive po na. ako. Ano yung pumasok sa isip mo agad nung time na itukso to? Ano agad yung unang pumasok sa'yo? Ma'am, ano eh, talagang biyaya ng Diyos, tsaka wala talaga akong ano, wala akong... Intention. Kumbaga wala sa intention, wala sa isip mo na. Wala sa akin yung flesh na yon. Sa Amen. yung time, wala. Ang mahirap na yung magkaroon Kaya, ka ng yun po kahit yung- point something lang, di ba? Yun po yung napakahalaga sa mayroon kang constant communication sa Diyos kahit malayo Tama. ka sa Yeah, church, yeah. kahit Correct. malayo ka sa family mo, yung Yeah. constant communication mo sa Panginoon, yung totoo talagang personal devotion mo, yun yung malaking factor sa buhay ko po eh. Actually, sa aming pag-aasawa po, it's only by God's grace. Ni minsan hindi kami nakaranas magpa-counsel kay pastor because enough na ang pulpito Preaching. para sa amin eh. Yes, ma'am. Amen. Opo. Hindi namin naranasang magpa-counsel kay pastor. Oo. Dahil, ayan na eh, pulido na ang preaching eh. Kumbaga yung narinig mo noon na hindi mo naman kailangan ngayon magiging kailangan mo na. So babaunin mo lang talaga eh. Kumbaga, halongkatin mo na lang yung preaching ni pastor sa mag-asawa, about sa mag-asawa. Yeah. Kung dumating sa inyo yung senaryo na yon, halongkatin mo na lang yung preaching ni pastor. So, Tama. biyaya ng Eksakto. Hindi naman po tayo perfect. Kahit nga si perfecto, sabi nga ni pastor, hindi daw talaga Perfect ng perfect. pangalan, oo. So may mga ganun po talaga. Pero smooth po ang, may away, may mga problema, pero it's only, kung hindi ho tayo Kristiyano, wala, wasak ang Tsaka yung pamilya. laging sinasabi ni pastor na walang gulo na hindi kayang ayusin ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Yun po yung Amen. lagi naming pinangahawakan. Yeah. So lahat ng bagay kailangan pag-usapan. Hindi po yung ora-orada magkakaroon tayo ng decision at pairali natin yung emotions May natin. away po kami ngayon. Mm-mm. Hindi aabot ng 30 minutes, okay na kaming dalawa. Anong ginagawa niya? Oo, ano Ay, si... syempre, Daddy. ano ang cause ng problem? So pray tayo or usap tayo. Anong cause ng problem? Tsaka wag mo nang sundutan kung mainit, kung sino man ang mainit, relax lang muna yung isa. Paghupa na yung Sino parehas, yung mas mangaw-ngaw? mangangaw sa away, Oo. mangaw-ngaw. Sino yung Or mabunganga? ang away is hindi bungangaan pero may conflict na nandiyan. Yeah, sa- may May conflict. May conflict. So, ngayon, hindi ang away nyo, hindi Palitan. bangayan, gano'n. Oo. Hindi sigawan. May hindi mga sigaw- ganun may times, mga ganun, sir. sir, pero minsan yung, alam mo may conflict na kayong dalawa, tahimik, pero ako ang nagpi-first move how to solve the problem. Wow. Pero Kasi sino the unang weaker vessel tumatahimik? ang babae eh. Wow, So amen. wag mo siyang intindihin na siya ang kahit na may fault siya. So ako ang nangunguna kung Good, paano good, i-solve good. ang problema. Wow. Yeah. Amen. Kasi weaker vessel yan eh. So lahat naman ng bagay kailangan mag-unawan. Hindi ibig sabihin ay magsasubmit na ako sa wife ko. Kumbaga, isolve natin ang problema kahit na ikaw ang may problema, kahit ako ang may problema, going for solution pa rin ako. Yeah. Amen. Hindi tumatak sa isip mo, hindi nandun sa isipan mo na akong authority, ako yung last word. Hindi, kung ano po yung Salita ng biblically. Diyos, ma'am. Mm-mm. Kung ano Yun yung po nararapat. ano namin. Sometimes sa mga desisyon po, Paano mo nasasabi ano yung nararapat? halimbawa may mga desisyon ako. Iko-consult ko sa kanya pero hindi siya ang magdidesisyon. Yun, hindi sa kanyang approval. Hindi sa kanyang approval. Yeah, that's all, yeah. Amen. Yan yung turo ni Sinasabi Pastor eh. Yeah. Kasi anak din siya ng Diyos. Wife ko siya. Amen. Partner kami. So may wisdom din siya Amen. sa Oo. desisyon ko. Oo. Halimbawa, But- may bibilhin Yeah. ako. Mm-mm. Mami, bibili ako ng Honda Big Bike.
Yan. Ayan. Oo, Tama yan, sir. eksakto, oo. Sir, yan yung pinakamaganda na ano. Practical. Ipubliko mo kasi nanonood si Pastor. Oo. So, i-consult ko sa kanya, pero ko ang magde-decide. Yan. Pero practically kami. Kasi baka kasi may mga things na dapat na mai-remind din, di ba? When it comes to nagpa-family budgeting tayo, eh. Yun. Diba? Yung mga ganun. Doon siya makakatulong sa Yeah, exacto. to remind me. Yeah, ganyan din naman sila. Parang, wala pala, nasa klase si Ma'am Yang. Ganun din sinasabi ko sa kanya. Pag gumawa kami ng listahan na ganito, ipaalala mo to kasi baka makalimutan. Yeah, to remind me. Yeah. Oo. Para hindi mag-overseed, masisira yung plano nyo dati. Yeah, Right. oo. Oh, halimbawa ngayon, gusto mong bumili ng big bike. Yan. Tapos sa kanya, humindi siya. Humindi Tama siya. ba? Humindi. Ano ang nagiging reaction mo? Ako naman ang kumikita. Hindi ko po ini-insist yun. Going to practically kami and biblically, ano ang priority muna? Priority. Yun. Unahin mo na yung Pinakikinggan ano. mo at Pinapakinggan mo binabalance. siya. Amen. Oo. Amen. Oo, Pinapakinggan maganda ko yung siya. malaman na ang mga lalaki, akala authority, yung Opo, muscle, opo. ako ang malakas ang boses, ako ang may malakas physical. Oo. Hindi eh. Kaya natutuwa ako nung sinabi ni Dandan na siya, every time magkakaroon sila ng conflict, siya yung una. Hindi nagpapababa ng pagkalalaki Hindi. yun eh. First Diba? move po agad ako para wala Oo, ng problema kasi mamaya. kinukonsider Kasi mo- mahirap dumilin pag may problema eh. Ah, Hindi, tsaka ang Nasa punto doon, Bible, diba? That's the Bible way. You see, that's the Bible way. Wag Yan naman yung pa tinuturo yung sa atin. araw, ano yun, sir? Wag pa. Wag mong, let not the sun go the sun down goes upon your down. wrath. Okay. Pero ang pinupunto natin dyan, that's the Bible way naman. Kaya ako sinasabi yan, kasi yan naman yung palagi mga kapatid sa mga nanonood yan, yung palagi tinuturo ni Pastor. Ang dapat talaga yung first move is the leader. First move to Amen. solve, not first move to sorry. Yeah. yeah. Yes. Liwanagin lang natin kasi baka sa inyong pong mga asawang babae, naghanap kayo agad ng sorry kahit kayong may problema. Yeah. Okay, nililinaw lang natin para maging maliwanag sa inyo. First move to solve the problem. And the last word kung anong sinasabi ng Biblia. Amen. Dapat mag-umpisa sa Biblia, magtapos sa Biblia, sabi nga ni Pastor, pag Diyos ang naipanalo, panalo ang kaso. Amen. Amen. Yan ang Eh, pinaka-important. nagkaroon na rin ba kayo ng desisyon Yeah. na humindi ka, pero nag-go ka pa rin? Humindi ng... Meron na pa kayo napag-usapan na gusto mong Napag-usapan. bilhin. Yeah, kahit ayaw ano, na. basta Oo. hindi pabor sa'yo, ma'am. Oo. Meron naman, ma'am. Pero sinunod niya kahit Pero ayaw ginawa mo. niya pa rin. Ginawa niya pa rin. Magsasuffer naman siya sa consequences ng ginagawa niya, ma'am. Oo, pero Kumbaga, kasali oo. ang family dun eh. Yun na nga Oo. yung lagi ko rin sinasabi na And then, oo. matututunan niya rin naman kung, alimbawa, may hininda ako, tas ginawa niya pa rin. When it comes sa yung bibilin, ayun ma'am, kasi marirealize niya rin naman yung ginawa niya ma'am, kung pero halimbawa, damage done na, di Oo, ba? damage done Oo, na. Pero next time, paano ka hindi nagre-react na po sa maulit kanya? yun. Ibinabalik mo ba? Yan na nga ba sinabi ko na sana Hindi siya ganito. nang-aaway. Tahimik na wow. lang. Wow. Yeah, yung attitude mo sa bagay na yun, ma'am, lalo na, katulad ng sinasabi ko kanina, balik tayo doon, sa sinasabi ko kanina, nung una, doon, kasi tutuloy ko yan dyan sa sinasabi mo ngayon eh, una doon, ma'am, sa narinig mo, ano yung pinaka, doon sa nangyari na yun, na event nung namalayo siya, ano yung pinaka, parang nararamdaman, alam kasi natin sa sarili natin eh, ikaw personally, Ma'am Tin, bilang asawang babae, nung kinikwento niya sa iyo, ano yung unang nararamdaman mo parang iginigiit sa iyo ng diablo na pangit na attitude? Yung magalit sa kanya, tsaka yung awayin siya, tapos umalis na lang. Yan, ganun. Alisan na, oo, parang ganun. Builuhan parang siya. yun po yung, Flesh na, ano? oo. ginigit po ng diablo sa akin. Pero, mas, How did you overcome that? Paano mo napalitan ng maayos na Paano? attitude? Oo. kasi pag galit ako, sir, hindi muna ako magdi-decide agad-agad. Kumbaga, Wow. ano muna, Amen. mag-iisip muna, talagang ibabalance ko muna yung situation. Yun. Iisipin ko muna yung situation. Tsaka nilalambing ko Oo. siya. Tsaka Nilalambing ano ko po, siya, sir. pag ganyan po talaga, ang ginagawa ko po, nakikinig talaga ako ng preaching. Talagang Yun yun yung ang sinasabi. inaano ko talaga. Yun. So ngayon, kaya sinasabi ko, kasi kung sa ganon, the same thing din naman. Ito naman, sa attitude nyo, pagdating na sa loob ng tahanan, katulad ng pinag-uusapan natin ngayon, the same thing din ba yung ginagawa nyong pagre-resolve para hindi makasingit yung pangit na attitude sa bagay na yun? Yes, sir. Ganon din po. Pag may mga conflict po kami ngayon, talagang, alimbawa, minsan, pag galit, tahimik muna yung isa. Yeah. Hindi po Wow, kami ang galing. yung Walang- magsasabong kasi iba na yung
mangyayari kapag pareho po kaming Galit. galit. So, tatahimik muna yung isa and then maya-maya lang naman, sir, okay na eh. Kung si daddy yung lalapit, yan, siya yung unang kakausap, ganun, okay na po. Yung ganun. Okay. So, kita-kita. Maganda yun. Kasi yun ang sinasabi ko, mga kapatid. Kasi, Diablo palagi ang ano dyan eh. Diablo palagi ang nag-i-instigate sa atin magkaroon ng hindi maayos na attitude eh. Kaya nga sabi ni Pastor, it's better to act than to react. If you can still remember that principle na binitawan ng ating mahal na Pastor, it's better to act than to react. Kasi pag nag-react ka kaagad dun sa situation, katulad ng kinikwento nyo, halimbawa may ganong situation din po sa inyo, pag nag-react ka kaagad dun sa situation na yun, hindi magiging maayos yung reaction mo eh. Opo, Kasi totoo nag-react ka doon sa, malay sabi nga natin, kagagawa ng Diablo, katulad nga nun, wala naman nangyari. Kung nag-react ka kaagad sa kwento mo, yan na nga ba sinasabi ko eh, paalis-alis ka kasi, mas pinili mo yung ganyan eh. Yan tala. Paano mo paniniwalain na walang nangyari sa inyo? Kaya sunod-sunod na yan. You see? So, saan nagsimula? It's because you reacted ng hindi maayos na attitude. Kaya nakapag-react ka ng hindi maayos na attitude because yun yan, nag-react ka doon sa ipinresentang kasalanan ng Diablo eh. Right. But if you will act doon sa pangyayari na yun, you will think, kaya maganda yung sinabi nyo, ma'am, kanina, gusto ko yung sinabi nyo kanina eh, na binabalansin nyo sa utak ninyo. Iniisip mo, take note of that word, mga para sa mga mothers out there, sa mga wives out there, maganda po na matandaan nyo po yan. Take note of that. Isipin mo muna. You see, pakinggan mo muna. Eh, sabi kanina, ma'am, din eh, iniisip, binabalansin siya muna sa isip niya. Kung yung mga galit ka ba, reasonable ba yung galit mo? Yan yung mga maganda eh. Kung magre-react ka dito sa narinig mong kwento, sabi ko nga, narinig mo na ba talaga? Katulad kung nagalit ka kay Sir Danon, ma'am, tapos biglang pinasubalian ng mga kasamaan niya na, believe ako kay Sir Danon, ma'am, di niya pala. So parang na-degrade mo pa yung sarili mo. Totoo Yan po minsan yun, yung sir. hindi nakikita eh, no? Para sa mga wives out there. Kaya huwag kayo basta magre-react, not until na talagang napag-isipan nyo kung ano yung dapat na action ninyo. Kaya maganda yung sinabi na yung principle ng ating mahal na pastor eh. It's better to act than to react. You see? Amen. You see? Kasi if you're going to act on it, you see, ang hahanapin mo na action palagi is, pag-iisipan mo yan eh. Ang action palagi dyan is laging nasa isip. Pero pag reaction, may pinaghuhugutan ka. Amen. Yun. Yan dyan ang simula yung sinasabi nating hugot eh. Di ba? Pagka nag-react ka, ay wala. Hindi magiging maayos yung ano natin, yung magiging solusyon sa problema. Kasi maganda yun, mga kapatid. Talaga naman napakaganda na if you will have that kind of attitude, kahit anong business ng asawa niyo po, you will be able to catch up. Bakit? Kasi nandoon ka sa punto na pinag-iisipan mo yung gagawin mong action rather than reacting doon sa maaaring hindi magandang sitwasyon. You see? Yes, May gusto kayo magdagdag, Ma'am Marinelli? She chose to be proactive instead na reactive. So, nagiging si Ma'am Tin, pinag-iisipan niya yung lahat. May term dyan yung nag-iisip ka, hindi ka emotional, kundi logical yung thinking mo, Yeah. kung ano yung dapat mong gawin. Kasi tayong mga babae, we tend to be like that. Siguro kung ako, may kwento ako niyan kasi hi dad, sorry magkikwento ako. Meron din ganun kasi si Julian, he's a very good listener. So I always remind him na to be careful with the women na nagsishare sa kanya ng mga kwento. Kasi yung ibang babae, mami-misinterpret nila. Kahit yung mga asawa natin, ayaw, ganyan. Hindi pa naman siya dumating sa ganon, or baka dumating, hindi lang niya nakwento. Joke lang. Pero wala pang ganun na story. Hanggang kwento pa lang naman, kinikwento rin naman niya sa akin. So, importante talaga yung open communication sa mag-asawa. Yeah. Na mas mahirap kasi pag nalaman mo na, ma'am, alam mo ba si sa iba mo pa malaman. Yeah, totoo yan, totoo yan. So, we really appreciate it. Kami mga asawang babae, na-appreciate namin yun pag nag-open up yung mga asawa namin. And we think, kasi yun nga, we are the weaker vessel, kailangan namin ng mas mag-iintindi. Pero ito si Tintin, talagang, based on my experience with her, magandang espiritu niya, kaya siguro madali lang din ang pag-understand niya. Amen, amen. Magandang tanghali po, Pastor Hill. Pastor Hill, good afternoon po. Magandang tanghali sa inyo lahat. Hindi na ako gaano kasi maganda naman yung mga usapin ninyo. Amen. At una, mukhang kunti na lang yung time ninyo.
Kaya pinabayaan ko na lang muna kayo. Maganda naman. At ako naniniwala na maganda yung naririnig ng mga tao at ina-apply ng mga tao. You know, at lagi tayo naghahanap ng better ways, no, na paano natin maaalagaan yung ating pamilya, lalong-lalo na ang asawa. Ang unang pag-aalaga kasi, makikita natin ang unang dapat alagaan talaga yung asawa. Yeah. Bago mo alagaan yung anak, alagaan yung asawa. Amen. Kasi useless na alagaan mo yung anak mo, hindi mo inaalagaan yung asawa mo. Kaya sabi nga ng iba, kami nagsasama na lang kami dahil sa anak namin. Kalokohan yun. Hindi dapat yun. That's right. Actually, mga kapatid, magugulat kayo. Actually, nung isang linggo, the other Sunday, hindi nung last Sunday, si Janila nag-preach. I'm supposed to preach the message na ikagugulat ng napakarami. No, yung pattern ng pag-aasawa, pattern ng pagsimula ng pamilya. Napansin nyo ba na nung ang Panginoon ay nagtayo ng pamilya, alam nyo ba na wala pa doon yung sinasabi nating I love you sa wife or I love you sa husband? Wala kayong makikita ganun sa Bible. Ang makikita sa Bible is love your wife. Mahalin mo ang iyong asawa at hindi yung iyong mapapangasawa. Yun, tama. See? So pagka nandiyan ka na sa relationship, the more that you should focus on loving your wife and loving your husband. That's the time. Kagulat-gulat, di ba? Pero that's the Bible. That's the Bible. Hindi mo dapat tatanggalin yung pagmamahal. So, kaya yan ang nakita natin ngayon. Nakita ko sa mga kinikwento nila Dandan sa ni Tintin. Isa lang, mga kapatid. Ano't ano man ang mangyari, stick to the Word of God. Amen. Yun. Kapag ka sinabi ng Biblia, love your wife, stick to it. Pag sinabi ng Biblia, love your husband, stick to it. Sinisiguro ko sa inyo, hindi mapapahamak ang inyong pamilya. Amen. See, ganun lagi. Yan lang. Tama yung sinasabi ni Dandan. Napalayo man siya, pero yung kanyang relasyon sa Panginoon ay hindi napapalayo. Amen. Malayo man lugar niya, pagka hindi napapalayo, mapalayo ka physical, pero hindi mo napapalayo ang kalooban mo sa Panginoon, ang pagmamahal mo sa Panginoon, hindi rin mapapalayo ang pagmamahal mo sa asawa mo. Amen. You see, walang ito tatandaan natin. Magbabae, maglalaki, we are all prone to temptations. Yeah. Pero wala pang hihigit na temptation over love. That's right. Walang hihigit. Pag mahal mo ang isang tao, walang kwenta ang temptation. Sabi ko nga noong, kung natatandaan nyo, during the Women for Christ, you see, ang lagi kong iniisip, sinishare ko lagi, okay, bago ka matempt, isipin mo muna, bago ka pumasok sa ganyan, what is next after that? Yeah, that's right. See? Pag nag-touch ka, what is next after that? You see? So you always think about that. Pag nag-involve ka sa other relationship other than your wife's relationship or husband's relationship, okay, what is next after that? Nothing but destruction. Destruction of the family and lahat ng yan. So, we don't call it love. We just call it lust. Yeah, that's it. Okay. So kaya, pag nakapansin mo sa Bible, talaga matindi. Sabi ko nga, kagulat-gulat ito eh. Nung si Eve pinagay kay Adam, hindi ko narinig yun. Yeah. Yung si Isaac, si Rebecca, pinupuntahan ka sa servant, anong dala-dala? Gifts. See that?
Yeah. So talagang pag nakita mo pangangailangan na ikaw talaga dapat na mag-asawa, tugunin mo yung pangangailangan, yung purpose na yon. But lahat ng yun na matutugunan mo sa iyong pangangailangan sa pag-aasawa mo, kaya ka mag-aasawa, kailangan mo, kaya ka walang reason na kaya ka mag-aasawa sapagkat mahal mo. Yeah. Sapagkat marami kang minamahal. Di pagka marami kang minamahal, marami kang asawahin. Yeah. Good point. Point is, kailangan mo kaya ka mag-asawa. Ngayon, kung napangasawa mo yung kailangan mo, nakuha mo yung kailangan mo, mahalin mo. Yeah. That's it. Ituon mo doon ang totoong pagmamahal na sinasabi ng Diyos. Love your wife. Okay, mahalin mo yung wife mo. Mahalin mo yung, of course, iba yung pagmamahal natin sa kapwa natin, iba yun. But, sinasabi ng Biblia, love your husband, love your wife, all right. You go to it. So, minsan, kita mo, talagang pag walang Biblia, walang salita ng Diyos, maraming ililigaw ng mga tinatawag nating love. Maraming maililigaw na hindi alam yung talagang biblical love. Yun ang napakaganda eh. Kita mo, love your wife, love your husband. See? So, kaya ang pinakamaganda, tama yung sinasabi ni Dandan, na nakafocus yung kanyang attention sa kanyang wife. Yeah. Nakafocus din si Tintin sa kagustuhan din ni Dandan. Napakaganda nun. Yeah. Sumalamang kayo, kita mo, sumalamang kayo, hindi na kinakailangang patagalin pa ang away, hindi na kinakailangan pumunta pa sa iba't ibang lugar para matanggal yung matanggal yung sama ng loob, yung away, yung para magkabalikan. Hindi mo na kinakailangan magpakalayo-layo, pumunta ng Davao o pumunta ng Cavite para magkabatian. Di ba? So, kinakailangan lang pumunta ka sa Panginoon para magkabatian. Wala personal. Yan ang pinakamaganda. Huwag na magpakalayo-layo. Kaya maganda yung naririnig ko sa inyo. At ako naman natutuwa na makita natin, ang pinapractice natin ay ang salita ng Diyos. Yeah. Ay, madali lang naman eh. Ang tanong lang naman dyan, ano sabi ng Bible tungkol sa problema natin? Pagka nagkamali ang isa, sabi, sorry, what will you do after that? Yeah. Katayin, nagsorry na nga. Di ba? So, kaya pinakamaganda talaga, maging mahigpit yung sinasabi ng Biblia, love your wife, love your husband, okay? So, nandiyan na, nakita mo na siyang kailangan mo talaga, alright. Focus your love. Ituon mo sa kanya yung pagmamahal mo. That's the Bible. Okay? Alright. Sana, maganda yung nakikita natin dito. Alam nyo, nakikita ko sa programa natin, mga kapatid, pinagbubuti natin yung salita ng Diyos sa buhay natin at saka sa pamilya natin. Yun ang pinakamaganda sa programang ito. Na talagang makikita mo, talagang bumubuo, talagang nagpapatibay ng pagsasama. Kaya wag nating anuhin yan, wag nating sayangin. You take advantage of the opportunity lagi na tayo ay merong ganyan. Yamang nandyan na yan, sayang naman. Meron pa mapapahamak, meron pa maghihiwalay. Pero alam mo, napapansin ko simbahan natin, wala kaano kung nababalitaan na nagganon, na nawawasak na tahanan. Yeah. Man. Salamat sa Panginoon. Nakapokus tayo sa family. And I hate it pag nakabalita ako ng ganon. Pero so far, wala man. Kaya salamat sa Panginoon. Meron lang mga matitigas na ulo na minsan nananadya sa mga asawa nila, pero hindi dapat gagawin yun. Hindi. Lalo-lalo yung tinatawag natin paselos-selos. Baka patulan kayo ng dyablo. Yeah, that's right. Yeah. Ingatan niya. May mga babaeng ganyan eh. Yeah. Para lalo pa raw siyang mahalin ng kanyang asawa, magpapaselos-selos. Magpi-flirt sa ibang mga lalaki. Yeah.
Para sa- sana, wag nang ganun. Wag natin gawin yan. You go to the Bible. And mahalin ng mabuti. Kaysa gawin pa yan, mahalin mo na lang yung asawa mo, mahalin mo siya kung siya mali, mahalin mo siya nung siya tama, mahalin mo rin kapag ka siya nagkakaroon ng problema. Amen. Sa time ng depression, sa time ng discouragement, mahalin mo lagi ang asawa mo. That's it. Alright, so maraming salamat Dan at Tin. Maraming salamat sa pag-join sa programa na ito. Salamat, Pastor. Thank you po, Pastor. Yan. Alright, panalangin nyo mga kapatid kasi mamayang 3 o'clock, Yeah. mag-uusap kami ng may-ari ng lote sa Assisi's. Amen. Mukhang seryoso na ito eh. Let's pray. Yeah, may bakod yung kukunin natin, may nakabakod na. Yeah. Titulado yan, sir, di ba? Titulado, may mga plano talaga. Amen. So, may mga options pa tayo. Actually, nasa 3,000 something, 3,400 yata yung lote na yon. Pero sabi niya, kung gusto niyo pang magdagdag ng 5,000 or 1 hektarya, you're free to do that. Amen. May nakatayo na doon, sa kanya rin nanggaling yung lote. Ang nakatayo doon ay simbahan, United Pentecostal kasi itong kakausapin natin, Pentecostal ito. Pero naniniwala siya sa evangelism, kaya sabi niya, mas marami kayong may evangelize dito kaysa amin. Pero nagpatayo na siya ng simbahan doon. Meron ng existing simbahan. Hindi yun sa lugar natin, ibang lugar yun, pero sa kanya rin galing yung lote. Oh, I see. Amen. Okay, so maraming salamat. Pag-pray nyo mga kapatid na maging maayos ito. Kasama ko si attorney na mag-uusap Amen. 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 para makita ka agad ang legal parts or aspect. Amen. 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 Alright. Thank you, sir. At yun na rin po ang huli nating magandang mensahe sa pagtatapos natin for this episode. And nakita natin mga kapatid na talagang pinagpapala tayo at na wala na talagang the best sa pagsasama ng buhay mag-asawa kundi yung nasa plano ng Diyos. Actually, kaya yan yung sinasabi ko na dapat marinig dito mga nagpaplano mag-asawa. You see, kagandahan yun, mga biblical principle. Yan ang lagi kong pinagdidiinan. Sabi ko nga, katulad ng sinabi din ng ating mahal na pastor, napakaganda nun. Na hindi mo I love youhan yung nililigawan. I love youhan mo yung asawa mo. Ayun. Yan yung mga magaganda na sinasabi ko. Kasi masyadong emotional kasi tayo minsan. Pero anyways, saka pa natin pag-uusapan yan, pwede kong gawin. Yes po, pastor. Karamihan kasi maririnig natin yan, di ba? Baliktad yan eh. Maraming beses mo maririnig yung I love you pag naniligaw pa lang. Pero pag matagal-tagal na nagsasama, bihira na yun. Yun ang problema dyan. Kaya nakakalungkot man sabihin, pero yan ang totoo. Yes, sir. Alright. Okay. Thank you, sir. Yeah. So, again, mga kapatid, alam mo totoo yan. Gagamitin ko yan, Pastor, sa Thursday. Next Thursday pa pala kasi Thursday Appreciation Month pa pala yung November. Gagamitin ko yan sa Thy Will Be Done. Okay, so again, mga kapatid, ay napaka-importante ito. Inuulit ko, nakita na salamat, Sir Dan, Ma'am T. Nakita natin na makita natin sa totoong buhay, in real life, kung ano yung dapat na gawin ng isang wife pagdating sa pag-catch up sa isang busy husband. Kaya attitude, having a godly, biblical attitude, mga kapatid, is very important. Napaka-importante po niyan, mga kapatid. Alright? Magpapaalam na po muna tayo dito sa ating pong episode at magkikita tayo sa mga susunod. Ma'am Marinelli? Maraming salamat po, Pastor Hill, for that nakakabusog na lunch talaga. And thank you kay Dan at kay Tintin for sharing their story and kung paano nila napagtibay ang kanilang relasyon. Amen. Huwag po kayong mawawala next week dito pa rin po sa The Baptist Lunch. Ma'am Cynthia? Amen. Isang uling mapagpalang Tuesday. At talagang ang bottom line is always go back to the Word of God. Amen. Focus on God's Word, believe, and practice. Amen. Maraming salamat po again. Thank you for
being with us, north, south, east, and west corner. To our viewers nationwide and worldwide, thank you for being with us. And to all the CSI pastors that are with us and wives, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po, Pastor Il. And once again, brethren, let's keep praying for the plan of God para sa patuloy na paglago nating simbahan. Alright? Amen. And again, brethren, thank you for tuning in. On top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Have a Amen. blessed Tuesday afternoon. See you again next Tuesday. Bye! Every step I take forward, the past tries to follow, reminding me of what I've been. Mistakes and transgressions, those unlearned lessons I'm going through time and again. I know God won't recall what is cast in the sea. That's easy for him and so hard for me. But there'll come a day when I see him in glory, and I'll only recall Calvary's side of my story, where my sins were forgiven, my salvation was bought. Oh, what a moment when I can't remember everything he forgot. I know he saved me, I know he forgave me, so the past is the past with him. The guilt reminds me to look behind me. My regrets want me to spend time with them. But when I stand in his presence and he says, welcome home, every memory of failure and sin will be gone. And there'll come a day when I see him in glory, and I'll only recall Calvary's side of my story, where my sins were forgiven, my salvation was bought. Oh, what a moment when I can't remember everything he forgot. There'll come a day when I see him in glory, and I'll only recall Calvary's side of my story, where my sins were forgiven, my salvation was bought. Oh, what a moment when I can't remember. Oh, what a moment when I can't remember everything he forgot. Everything